Edsel Lacuran Rosas. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our trespasses. Bless our church authorities, our benefactors, donors, pilo-pilo nga pabor kanila amahan, as I claim and declare for more supporters that will join to this ministry. Father, bless our government officials, guide them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our management, staff, our President Boss Juntinel and the Board of Directors with Boss Ligay and their businesses with the GD Clegan Foundation Incorporated. Bless our advocacies to the least fortunate, to our environment, for the progress and prosperity of all your people through ideas and counsels, Father. As I pray for the Wishes of Love community, bless Altia Center, protect, heal, bless my loved ones, Almantia, and the rest of our family members. Father, I pray that you may bless our hookups, connections, diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, DVD, book, website. Panalangin ni Amahan, the purpose where we deliver your gospel. Father, tanang nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, sa internet, sa newspapers, karon takna pabatia sa imong kaluoy, grasya, panalangin. Touch them, Father, tanang nagbudlay just to learn about your teachings, about the Holy Scriptures. In Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our causes, bondage, sicknesses, problems, pains, troubles, anxieties, allergies. Father, hikapang ay sakit sa utok, matalumbaba, liw, kasing-kasing sa atas sa paga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle, cells, sa dugo, sa panit, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please touch, heal, in Jesus Christ name we pray. Veni Sancti Spiritus, come Holy Spirit, empower us, heal us, enlighten us. Santa Maria San Jose, Mother Teresa of Calcutta, San Arcangel, Paul Anthony Padua, all saints, Barabas, blessed, please be with us, pray for us, in Jesus name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala di San Lucas kapitulo 6, 12 ngadto og 16. Gipili ni Jesus ang 12 ka apostoles. Ngadtong panahona mitunga sa Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo, og sa tibuok gabii nag-ampo siya sa Dios. Sa pagabuntag na, gitawag niya ang iya mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila, naginganlan niyag apostoles. Si Simon, ngayang ginganlag Pedro, o ang iyang igsoon na si Andres, si Santiago, o si Juan, si Felipe, o si Bartolome, si Mateo, o si Tomas, Santiago, nga anak ni Alfeo, o si Simon, ang gitawag na Patriota, si Judas, nga anak ni Santiago, o si Judas Iscariote, ang nahimong mabudion. Today, we are remembering Saint Simon and Jude apostles from Cana in Galilee, was surnamed the Zealot because of his enthusiasm for the Jewish law. The Zealots were a religious and political group determined to resist the Roman occupation in Judea. They went to preach the gospel in Persia, where he suffered martyrdom. Saint Jude Thaddeus, patron of desperate cases, he wrote a letter to the Universal Church known in the Bible as the Letter of Jude. He died as a martyr in Persia. Legacy. Kining duha nagpagkamatay sa diyang gitawag sa Ginoo sa pag-alagad ngadto kaniya. They became martyrs. They continued their journey even though Jesus
was not there physically, was not with them literally, physically, kay namatay mas Kristo, then Jesus Christ, Matthew 28:19-20, sent off his 12 disciples, but he continued. Mao ni ilanan nga migro ka spiritually, dili sa tanang panahon, na kay kuyog, na kay mga amigo, na kay mga friends to be with you in your journey on this earth. There will be times that you will be alone in your individual journey toward your divine destiny. And the paradigm of a matured attitude, you will continue bisagwa kay kuyog. You will do it alone with the help, with the intervention of the living God. Mao ni ako nakita ning duha ka apostoles, si Simon ug si Judas. Wala ni kuyog sila, ija-ija ni sila og diskarte to preach the gospel. Mogling siya ang patros mga desperate cases kay nadesperado sa ni si San Judas Tadeo sa iyang misyon. Pero they were both victorious, all of them except Judas Iscariote, the traitor. Mao ni ang akong point. May kuyog kag wala, just keep moving to do your divine assignment on this earth. Saint Judas and Simon, please pray for all of us for more wisdom, enlightenment, courage, bravery to die for God and for doing the right things on this earth. In Jesus' name, Amen. Thank you for always connecting to us through your prayers. Then, the partners nag-financial supports. Thank you sa inyong faithfulness, loyalty sa atong ministeryo. It's amazing. Di na ako ma-describe ang inyong generosity. If you want to talk to me in person, if you want my full episodes sa itong mga topics through DVD, please pabook mo na itong libro, 25 Spiritual Insights to Make Your Soul Incredible. Please call or text 0918-714-8435. Although we will not read your text messages here, but pwede mo magparamdam sa kuha, wherever you are, asa mong dapit, kung say family name ninyo, and rest assured na deep inside sa kong kasing-kasing, I will include you in all our prayers. Our latest givers, again, one sack of rice from Anonymous of Canulao, Hagna. Atong higala, she's always watching us. Pagpalain, Nay Rosita og Nay Nora Oklida of Buktol, Hagna. Nagdanig lang sunis kagapon. You know what? Believe me, dili tinood. I'm sorry to tell you na kamigin ra ang tamis nga lansunis. Ako nang gisulti, although kinta kamigin, sila gyud ang usa sa mga one of the sources of our lansunis fruits. Pero di na tinuod nga didto ragi ka ng tamis, because when we were in Negros, one of the towns called Valencia, bago pa lang sila nag-festival sa lansunis. When I made an interview sa pipila ka buok taga Negros, ingko asagikan ang lansunis sa Negros, yung sa Valencia Highland sa Negros, dili sa other places. So kita nato nga ang lansunis bisan asa kung imong itanom, di lang nimo harbison og sayo, tamis na. Nganong ako gining i-justify, someday somehow people of Hagna will also have a festival sa lansunis, and it is proven beyond reasonable doubts nga daghan kaayo mga balay nga dunay mga lansunis nga tanom, and I want you to do it. Believe me, I made an interview from Camiguin province nga tao, in sa Camiguin ni brother. In kutuo ka nga ang tamis Camiguin lang, there is ato dili. People of Camiguin, I know you are listening to me. Ato ning i-justify pagayo para madasig ning mga tao. In fact, nag-culture tag dagang lansunis karon. Ingon sa brother, gidaghan man nimo asluman. This is my point, believe me. Ang ubang mga plantation sa lansunis sa Camiguin, naslay mga net protection sa bath, kabog, langgam nga moatake, mo nang pwede na pahinugon, mo nang tamis. Unlike sa uban nga wine net, harbison og sayo kay mahadlok mahurot sa kabog, bath. Then kung si tabo aslom, this is it.
mo na tanang prutas basta atron og harvest aslom gina siya. Nainomdom ra ko ni Rosita Oclida, si brought me lansones in my office yesterday. Akong gitilawan, ako ginigilubgan for the whole day og kinaon, iko tamis mo lagi. Thank you na Rosita for your help sa atong media ministry and for the gift nasa naghatag nato og gift from Ginsularan, uso maron og tugnos. Salamat kayo. He brought that twice na at Altia Business Center, the home of the pure tablia, pinakaluwis of precious tong kadilingban. Thank you also tay Cruz in the school. Kini ang amazing. This couple, hasendero ni sa Bunayag. Ngano, bago pa lang migawa sa ospital na Inday, pero di came here, ihatag sila o dako nga amount to sustain our ministry. Pero yun siya, brother, ang uban na ni para nimo ni, para farming. Salamat kayo. Pagpulay uban sa tibok niyang mga anak. Supporters na nato yung mga anak, si Wilma o Captain Lito Castulo. Tay Cruz Day School, pagpalain kayo for that. Nakita na ako, migro gid mo spiritually. Kay kita kasagaran pag mag-crisis, undangan man nato ang atong mga gipangimo for God and for others. Pero sila, niari, bago pa lang, gigag ospital. Ang galuya pa, ni hatag. Iko, it's amazing. Thank you also na Salumalu. Ever faithful atong inahans pagtuo sa Garcia. Pero mistisa gini sa kayo. Silang nay Nuna Alaba, mga mistisa. Maria Kagampang, pagpalain with Ubaid Mukoy, Kumaring Narsing, thank you. Pag-back up sa itong outage coming sa Antipulo Garcia. Pagpalain kayo. Judel ug Teuse Galindez, kusog atong Radio Dias Agriculture's Office with Nay Duning and Nay Pabi. Sister Hilda, pagpalain. Nay Sir Jim, si Filina Busio sa Garcia. Pagpalain kayo. People of Anda, Tan, Riwa, Guldi, Makinano, pagpalain. People of Ubay, mga Okarit, Tamisula, mga Hormichilos, Builis niya, mga Kaparian, pagpalain kayo. People of Alicia, Flores, Cafe, Butil Aton, here in Agna, nakadungog ko nga mga cafe diri nagsunod sad sa atong mga programa. Lipay Taana with Kagulada Clan, sunod sila sa tuwa. Lipay Taana and the rest of the people. Dongmins Quisons, uban ni chat sa dia. The boy, thank you so much. Bilgins, Ampo, Elpidio o atong mga silingan dia. My neighbor in Pangdan told me pagsiat family ng iyang parents-in-law sa Lila Bohol, mga pagsiat family in Lila Bohol are always following me. Kaya na may area sa Lila makuha ang atong radio. But our network is ongoing. The Bohol Cable TV is going to Dimiao to Lila. Nagtrabaho ang atong mga technical team, ana, every now and then. People of Gindulman, Brinmil, Inang Irene, Agad Chupi, Maring Mildred, Duero, Kumaring Injing, Luwayon family, pagpalain kayo, Naipaping, pagpalain. Please, sa the limit, pag muduo ninyo, suportain ninyo. Bibiliksunis, mo ng atong naglihok sa diya sa public market. Thank you, pari Bilyong, pari Bird, pari Jacinto, nagtingog ang atong broadcast everyday. Lipay Taana. Tanan, Merspin Trudels, tanang may asis sa kuha, nag-ampo, Doprius Katay Tunay Madira, Naipirangki, tanang mga nagsuporta nato, pagpalain kayo. Mga Galintis, pagpalain kayo. Akong business partner na Elias Cubilla, siyang anak na buutan, atong legal counsel, Atty. Esther. Lipay Taana, tungod kay every now and then, ngayo tag mga advices or prepare works about mga legal matters, automatic ni with Attorney Prune atong igala, uban siyang kauban sang abogado, ako ning mentor Attorney Nelson Nanyula of Gindulman. Tanang Bernadas, Lakaran, Akas, Cliffy Kluma, Aison, Albino Porsuelo, mahal ko kayong lahat. People of Agda, yuta ni sa akong katigulangan. Asa paywa nato Timbaya, people of Mabini, municipal officials, diya pagpalain kayong lahat. Asa pa? Diya sa
Valencia, pagpalain kayo. Bag-o nato nga network kaya himugso ang Volkibol TV. Neighboring provinces, kalipay mga tumakil dia with their barangay captain, Surigao, Leyte, asang dapit nga naabot ang atong broadcast Bukidnon. Pagpalain kayo, tanang nag-abli og TV, radio, whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon Tulupio. Kumusta tay Ilimon? Do prayers to Nailo sa CBC is confined in Cebu right now. Tanang nagpaampo, nagpadangat sa mga pre-request. May the Almighty Father bless you. Tanan, mga tao, mahal nako, mga kapamilya, mga kapuso. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagpili ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo. Sawa pa niya nahimua, he went at the top of the mountain, nagampo siya, naginusara, nakigsulti sa amahan. Ingong mga biblical scholars and theologians, ang giampo ni Jesus Christ, dili ang iyang kaugalingon, kundili ang mga tao sa iyang palibot. The people around him, mao ni giyon sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 upward, ingos Pablo, kung mag-ampo mo, apilan yung ampo tanan, pangulo, mga nagdumala, inyong silingan, mga kaila. Mao ni ang nindot, kay kung mag-ampo ka not for your own benefits, ang tubag, blessings, paspas. Kung ang imong iampo ang mga tao nga naa sa imong palibot, kung ang uban ba, mo imong iapil gampo for their favors, miracles, healing, forgiveness, for their conversions, for their transformation, na nasa 1 John 5, 16, 17, makakita kag taong makasasa, i-pray. You got me? Mao ni ang gingon sab diya sa Gospel ni Luke chapter 22 to chapter 23, miyon si Kristo, Peter, do not worry, I am praying for you. Kadi kadag-on siyawa. Sa dupa si Kristo pag magampo, dili para siyang kagulingon lamang, kundi para sa uban. Pero ang logic nako, si Kristo nunid nga yampo yung kagulingon because Jesus is God. John 1:14. Nagpakatao lang siya, pero siya usa ka Dios. John 1:1. Mao nang logically speaking, ang yampo ni Kristo dili ang iyang kaugalingon kundi ang uban. Ang akong point simple lang, kung mag-ampo ka, sulay nga dili ang imong kaugalingon mo imong unahon, dili ang imong personal interest, petitions, personal nimo nga gusto mo imong i-lift up sa Ginoo. Unahang uban. Kay ngano, pag i-bless sa Ginoo ang ubang mga tao through your prayers, ang unsay ilang blessings nga madawat, ila nang ma-share da nimo, if it is material things or spiritual favors, because God will give what He has given sa mga tao sa mong palibot because of you, because of your prayers. Unsay ang gihatag sa mga tao sa palibot, iya po nang ihatag nimo. Ngano? Tungod kay nakita sa Ginoo how good you are, how generous you are. Kaya nga itong paradigm of generosity, di rana diha sa pagpanghatag og material things, kwarta, bugas, pagkaon, anything. But our prayers can be shared, can be given also silently for other people around you. Mao ni ang nindot kung mag-ampo ka, nga imong ipanghatag ng imong prayers, ipang-apili mo ang tanang tao ba? Ipang-apili mo ang mga silingan, bisan ang imong mga kaaway. Matthew chapter 5 it says, pray for your enemies. Meaning, iampo tanan, nga sila kaluyan, panalanginan, pasayloon, nga ang mga tao sa palibot, hatagan og pabor sa labang makagagahom. Are we doing it? Are we praying for other people around us? Are we sharing our prayers to the people around us?
Mao ni ang akong hagitin nyo, pag magampo mo, ihatag mo pagampo suban, kay kung palangin sila, mubanda ni mo na. Now, another point of the gospel. Jesus prayed, not because, according to different interpretations of this, I ask apology because sometimes, na malandong ko, nag-ampo sa Ebanghelyo, when I heard many commentaries about this, mingon ang mga theologians, mingon ang ubang mga commentators, biblical scholars, Jesus prayed because iyang pilion ang 12. Kung imo nang tanawon, bitaw, sakto. Pero ingnon ta mo, no. Dili. May mo, ha? Why? Listen to me. It was the habit of Jesus Christ to pray. Not because iyang pilion ang 12. Kundili iyang kabahin habit na. Gitawag dig habitual prayer. This is what I am doing every day. I'm coming to the mass, masayo, malate, layo man or duol, adto gid ko. That is proven. Wherever I go, ngita gid kog simbahan. Ngano, habit naman ako to come to the mass, to come to the temple of the living God every day. May misag wala. Ako na ng pattern nga moadto kog simbahan wherever I go. That is habitual prayer. Nahabit na nimo ang pagkaingampuon, nahabit nimo ang unsa imong gibuhat nga maayo, nahabit nimo ang pagpamati. Like what you're doing, it is now your habit to listen to the words of the living God. Di kay kung nakay problema, nakay kaguol, kabalaka, gusto kag enlightenment, mo pa imong karag-karag og sunod sa atong programa. No. Although some people are doing it, but what I believe, this is what I know, this is what I heard, daganin nyo na himong habit ang pagpamati sa itong programa. One of the proofs, in fact, there are people who are questioning me if I am not in live broadcast. Mr. Brother, where are you? Wala naman ka mag-live. They are asking me kung asa ko padulong. Ko lipay sa kuana. Kaya nagpaila na kining matawana are very faithful. Nahabit nila ang pagpamati. And this is my point. Paghapit na gali nimo, di ra kay mawali ka og ganahan og na kay himuon, na kay tuyo. No. Believe me, kini akong gibuhat matag adlaw nahabit na nako ni. May kwartag wala, I will preach. May sakit ko wala. Magwali ko. Ngano, habit na nako ni. Lami akong pamati inig kabuntag or not, I need to preach. Kay nahabit nako ang pagwali. Bisag unsay circumstances sa palibot, magwali ko. Bagyo man na, linog man na, unsa diya, as long as mutingog ning atong network, tingog ning atong modern technologies nga gigamit, as long as it is existing, I will continue preaching. This is it. Ngano, nahabit na ko na. Di kay, magwali ko dirig, okay ang signal, okay ang panahon, okay kung pamati. No. Para na ako, di na maayo tanawa to ba nga sa Ginoo nga muari ko diri magwali kay okay. Ang ilhanan nga nahimo nimong habit bisag di okay imong pamati ang panahon ang sitwasyon, continuous ka sa unsay imong gibuhat. Jesus did it. Ingon ubang mga theologians, I read their commentaries, I heard this many times. Jesus prayed before he chose his 12 disciples. Sakto man na nga nagampo sa before sa mipili, because after praying at the top of the mountain, Jesus goes down, Jesus went down, then he chose 12 among his followers. Makaingon ta, before si Kristo nagpili, nagampog una. Anyway, kung ako ginang sakyan, is of course, na timing ang iyang pagpili sa unsay ang gibuhat nga habit nga pagampo. Asa may mas nindot pamation, magampo ka kay na kay project ugma sud adlaw, na kay assignment, na kay exam, na kay coming event simuon, na kay konsulta sa Ginoo for a certain plans in life, or it is your habit. You are praying constantly. May projects, may exam ug wala, may activities kang coming ug wala. It is your habit to pray. Ha may mas nindot pamation.
based sa inyong mga analysis, base sa inyong panlantaw, kanang magampo ka kay naa kay himuon, or bisag wa kay himuon nagampo ka? This is my question. And I'm sure you can relate what I am talking right now. You know what? The best attitude, believe me, may pangayoon kag wala, it is your habit to pray. Nahimo nimong habit ang pagpangaliwas Ginoo, na imong part of your daily existence. May assignment ka, may exam kang coming ug wala, it is part of your daily routine ang pagampo. Kay it's another story nga mapay karag-karag imong ampo pag naa kay problema, naa kay tuyo, naa kay gusto, naa kay project. In that case, I am declaring today, you're making God as God of emergency, reason, God for what? Last recourse. I don't think so if it is good. No. Para na ako, dili na makatarunganon in the side of the living God. Nga will approach to Him, will pray to Him, will praise Him, will worship Him, will come to Him. Panahog natin projects, activities, na kay sakit, na kay problema, na kay pagsulay. That's wrong. May pangayon kag wala, pray. May sakit kag wala, pagampo. May exam kag wala, pagampo. May himuon kasunod lag wala, pagampo. Himong kabahin ang pagampo. Sirach 7 verse 10 it says, according to the book of Sirach, ayaw batia ang kakapoy sa pagampo. Ngano? Usa sa pinaka-kapoy nga buhat, kabaw mo kini magampo. Pero ingon si Blaise Pascal, the best position on this earth is a person who kneels down in front of the living God. Ang pinakanindot talanawon sa tao, nining kalibutana, kanang tuhod nga miluhod, at ubangas Ginoo. The best position on this earth, once you are kneeling down, ikaw na ang pinaka-the best nga posisyon nga imong nahimo sa imong tibok kinabuhi. Muluhod ka at ubangas Ginoo, kay magampo ka, mangaliya ka. Di kay muampo kag naay problema, muampo ra kag naay sakit, muampo ra ka og naay tuyo, muampo ra ka og naay project, muampo ra kag naay konsulta. Yung Ginoo, ha? Muampo ra mog na mo ikonsulta, muampo ra mog naay tuyo, muampo ra mog naay gusto. See? Mao na ang akong point, my dear people of the living God. Dili maayo nga tan-awon, dili maayo nga atong sudungon nga maupay ikarag-karag og ampo kun nakahimuon. Himo ang habit ang pagampo. Kay may Ginoo, sa pagtulim na ko ambulansya, doora ka na ako emergency na. Pero habitin nyo, yung Ginoo, di na ko matinga nimo. Anyway, God is not surprised to you. Di man sa ma-surprise, kaibaw man sa nimo, kaibaw sa imong strengths, kaibaw sa imong weaknesses. Yung Ginoo, bitaw, nakno, kita ang sa consistent ka, habit nimong pagkaingampuon, buutang ika anaka ka. Lahi mo namin, mapayampo nimo. Anyway, there's no need for God. Why late? Kung mapayampo nimo, karag-karag nimo, because you have a plan in life, you have problems nga imo nakita to arise in your individual life, kita kag na ay coming nimong disasters, problema, luhod ka. There's no need for that. There's no problem with that. Para nako, gituyo sa Ginoo in order that you can recognize His presence. Pero ari ko mo question nga, iniguman kasulbad sa problema, mga pagsulay, ni plaster na balik, natural na, normal ang dagan, kalimot na pugluhod, kalimot na pugampo, bangga na po mo po iluhod. Yung Ginoo, isam ni akong anak, kung sa magka-anaka ka, mara mag-iimong iluhod na akong emergency na, himo ang habit. Ang pagampo, may emergency, wala, linaw or stormy ang imong kinabuhi, cloudy o dili. Kung ang imong dagan sa kinabuhi, may unos o wala, may waves o wala, imong habit ang pagkaingampuon. Munang akong gamay hatagan og emphasis, si Kristo wa ra nagampo kay magpili siya dusi. No, partos iyang kinabuhi, hingampuon gid na si Jesus Christ. Di kay magampo sa kay mupili, di kay magampo siya kay naa say coming himuon. Not like us, ingana baya ta atong attitudes. Nga maupay karag-karag og luhod dupa-dupa, hilak-hilak kay naay problema, naay sakit, naay pagsulay, naay gustong may tabo.
Kung imo palang himong habit ang pagkaingampuon, pagkanindot tanawon ato bangas Ginoo nga ingana ka. Mao nang I'm here today to remind all of you, himo ang habit ang pagampo. Di kay mo ampuro tag magkamulisod na. Ampuro tas Ginoo pag naanatay problema, nanatay gi pasang kasakitas kinabuhi. Ako di gyud ko mauwa mangayos Ginoo bisag unsa. Lord, please do this in favor of me, in favor of my loved ones, in favor of the people around me, the people who are working with me in this ministry. Ingana ko kakumpiyansa, ingana ko ka-confident. Believe me. Why? Akong gihimong habit ang pagkaingampuon. Not only because I have plans, not only because I have sicknesses, not because I have dreams to fulfill, but you know what? Bisag wa ko'y plano, wa ko'y gusto, wa tanan. Akong gihimong part ang pagkaingampuon. Because your assignment on this earth, first of all, believe me, is to worship, is to communicate, is to glorify God. Isaiah 43 verse 7, you were born to glorify God in your constant communication with the living God, in your constant praising, constant praying. Anha, mailas Ginoo, ngang imong first assignment on this earth is fulfilled. Maunay makita sa Ginoo diya sa tao, lipay siya. Ngano, ang imong assignments kalibutan, ginanggampanan mo, kapatid. Mo na nga to, the first assignment is to worship God, to serve Him, to pray, to praise Him. Every now and then, sa atong tastag sa kakinabuhi. You got me? Himong habit nga makiksigi kag istoryas Ginoo. Kaya ang magtiayon nga panagsara mag-communicate, magbuwag gina kadugadyan. Labi na kung ang bana makakitag tabian nga babae, nga maayo kay PR, malukmay. Manigingon, pilipogs laki kung tintalos babae. Anyway, katinuura na, napoy panahong dili. Nya, ang babae, kita sa laking tukatib, nga maayo kay PR, maayo kay bula-bula, malukmay sad. Ngano, tungod kay kining magtiyo na, walay maayong komunikasyon. Anyway, bisag di ka mo communicate sa Ginoo, still, God is close to you. He loves you more than what you are thinking. Mahal ka niya. Pero ang Ginoo gusto man nga magsikag communicate ngadto kaniya ngano, in favor of you, for your benefit, because if you not connect to God, God still God. Believe me, this is true in theology. But the loser is you. Mo nang ikaw gitudluan kang sige kag communicate ngadto kaniya aron panahog na kay problema, sakit, pagsuway, mayong Ginoo, bitaw, kita ko nimo anak. Kaysa, mo pa imong karag-karag og luhod, anyway, there's no need for God. Mo pa imong karag-karag karon nga, gikan karon, kung muluhod ka, magampo ka, dupa ka, hila ka, for repentance, for your transformation, for whatever nga imong intentions Ginoo, start it today, until the end of your existence. Pero lahi nang mo pailuhod nimo ampo ka iniguman og ka-relax na sulban ng problema. Kalimot na po kag Ginoo. Kalimot na po kag simba, kalimot na po kag paduol niya, kalimot na po kag pamatis ang pagtulunan. Kalimot na ka og pangaliya ngadto kaniya for a purpose kay naa kay gustong hangyoon. Kalimot na ka ngano tungod kay gitubag na ka. Kumbaga, ang imong pag-ampo dili habit. Ang imong pag-ampo, timing-timing. Ang imong pag-ampo, pili-pili sa sitwasyon. Ang imong pag-ampo, dili consistent, dili persistent. Ang imong pag-ampo, dili constant, dili continuous. Ang imong pag-ampo, dili nimo gibuhat as part of your daily routine. If you have that kind of attitudes, characters, believe me, ang Diyos nahimo nimong pang-emergency purposes lamang, for emergency use lamang. That's why I'm here, to coach you, to tell you the truth. Please, do not do it. That's wrong. Ako mismo confident ko, Lord, bless the people, bless my loved ones, bless our business, bless our farming, bless this ministry. Anong confident ko, every now and then, to speak like that. Kita mas Ginoo, part na kong mag-ampo, bisag wa ko'y pangayoon. Pwede ba mag-ampo ko'y pangayoon? Yes! Anong worship ka? Maghimaya ka siyang pangalan. We praise you, Father, we glorify your name. Ikaw na bahala unsa imong gustong ihatag sa kuha nga the best. Kaya ang Ginoo nagtan-aw ginas para sa imong kayuhan. Believe me.
Mao ning akong concept, I am very confident to tell God about my problems, about my dilemmas, about my plans, about my projects, about my coming talks, activities, appointments with His people. Confident ko musulti sa Ginoo. Ngano? Di raman pa emergency siya. Di raman kay mulud ko, mapinudud dupa-dupa kay na ako pangayoon, magluluhod ko kay nakoy wali. Usay bitaw, ako mangibantayan akong kagalingon. Iko, let's check myself. Kay doon na may makita nako nga kalainan, waitan. Pag na ako'y big talk, grabe na akong luhod. I experienced like that, luhod, rosaryo, luhod, lahat, tibok kabi, ampo, fasting. Iko, plastic na ka-insil. Mo pa imong iluhod, fasting, mo pa imong iampog tuda kay kumo kay na kay big talk. Di gina-effective sa ako rang experience. Kay mahugman, pili-pili di ka no, og mag-ampo ka insig tudo-tudo og di. Pili ka kumo kay na big event ugma, moto ka daghang tao, kaya na mga decision event ba. Mo nang ludlod ka, hugig plastic yun ang labas. Basis akong assessment sa kong gugulingon. Yung pong Ginoo gikaid sil plastic ni ka. Anyway, ang Ginoo murag tao akong gihulagway ninyo, pero ang ako ba, ako man ang kaguli akong gi-assist kasuway ko ana. Nga magludlod dupa-dupa. Kay na ako'y coming event, na ako'y coming talk, na ako'y coming appointment, na ako'y pangayoon, na ako'y plano, ludlod, unya og wa kay event, wa talk, lahi imong inampuan, dalikyat ra, Lord, bless me. Humana, og naay coming event, Lord, bless me, dugay. Yung Ginoo, ingana ka, Edsel? Kadungog yung tingog sa Ginoo sa kung kasing-kasing, yung sa Edsel, that is wrong. Di na mao. Kung may event kag wala, diun sa inyong pag-ampo, may event kag wala, maura ng ampua ang akong gustong makita nimo. Kay kung naagalay lahi, special, kay naka-special event, mahug nga, ga-plastic-plastic ka. Nakuha niyo akong point? Muna kung gustong inject sa inyong utok, angon sa inyong pag-ampo, himuha ng pinaka-the best na prayer. May event kag wala. Kita kinamatay, special prayer. Kumo kay kami exam, Lord, dagkot ito. Kadungog kong Father Biods with Monsignor Huba karon. Nagkot siya bisag asang birhen. Sa panahon nga dahil exam. Tinuod na sila. Inko, when I heard that this morning, inko, tinuod na. Madto ta kay managkot, labutan ka, job. Halos di na makasa. Yung Ginoo, ngano kay na kay pangayoon? Lahira na kung imo nang gi-practice, imo nang gimong habit, ngampuon jud ka, buutan jud ka, imo ginang nahimong routine sa imong kinabuhi nga moadto ka managkot kaysa mo pa imong ipanagkot, mo pa imong iampo, mo pa imong kabuutan kay nakay tuyos Ginoo. Para nako, ako ni. Listen to me, people. Wa ko gitawag og special prayer, wala. All my prayers are special for God. Wa ko special day, believe me. Anyway, mutuo man tang naay holidays, tuo ko na. Pero in worshiping God, di ko mutuo nga naay special days nga diin kaniya tubagon og dili. No! Unsay kalainan sa Sunday og dili Mass, ako nang gitsik sa liturgy. I studied that sa seminaryo. Ingon among mentor, dili na managlahi ang misa sa pontifical, ang misa sa Papa, ang misa sa Domingo, ang misa sa adlaw. Maura ng misa, ha? Nakuha ninyo? Ang misa sa pista o misa kada buntag way pista, maura ng misa ha, way special. Mawala ka nang muingon ng uban nga magpa-special mass ni mga pare na mo react. Ano ba na ubang misa ordinaryo? Hindi ito ordinary in mass. For God. Wata manudlo anas tong simbahan nga na ordinaryong misa na special. What? The same. May pistag wala, may kasulugag wala, obispo sa Dupapa mo misa, mo celebrate ana, maura ng misa kung ordinaryong pare. Na ordinaryong pare, na ordinaryong tao, na ay mga ordinaryong nilalang, pero umingkak ordinary mas, di ko na uyon, sayop na. Because there's no ordinary, supposedly for God. All things that you have done for God, supposedly, all these things are special. Labi na kung pag-ampo, special. Mag-ampo ka, special. You got me? Mo nang ako by principle, di ko moampo nga kumo kinakoy tukog magluluhod ko kita sa asawa nga grabe mangluhod akong bana, grabe mang inampuay. No.
Normal, natural. Giusan ko pag-ampo sa wako ito, maura. Normal. Ngano, I consider everyday nga mo na pinaka-the best akong prayers nga akong gihimo. Mo ni pinaka-the best na ako nga pag-istorya sa Ginoo akong gihimo. Mo ni pinaka-the best nga akong gisimba nga akong gihimo. Di kay buutan kay kusmisa. Labihan ko ka serious kay na ako'y coming event, na ako'y pangayoon. Ugwa, relax na. Kalma ra, muragos ka gulingon. Absent-minded. No! Mao ni akong concept. Listen to me. Tanan akong gibuhat bastas para sa Ginoo, kita man ninyo. Ako gining gihimo the best. Kung akong gisuot the best, kung kining programa akong gikutuan nga pinaka the best, ang akong pagampo everyday, gihimo na akong pinaka the best. Wa ko special nga day, wa ko special nga prayer. Special prayer ko Lord, kaya ako'y coming event, na ako'y pangayoon. Yung Ginoo, hoy, say special diya. Himuang matagadlaw nga special. Nganong isgot ko ani? Kaya akong gustong gubon ang inyong mentality. Nga dili gina tinuod si Kristo gaampo kay mupili siyang disipulo. Di na tinuod. With your respect sa ubang mga pamahayag, si Kristo gaampo ibabos bukid kay mao na iyang habit magampo. May pilion sa wala, may himuon sa wala. Part na siyang routine. Gikan siyang pagkaymugso, gikan nakaundag buot. Na-train ni Jose ug ni Maria. Luke chapter 2. In fact, they went dito sa Jerusalem to attend a certain feast sa pagsaylo Passover. It was the habit of Jesus Christ since birth, since he was young. Ang pagkaingampoon, di kay mawarayampo kay naipilion. Ako tudluan ta mo. Himo ang hingampuon ang inyong kaugalingon. In order that everyday lipay Ginoo magtan-aw sa ibuha. Compare, mao pa imong iampo, ikonsulta kay naa kay problema, na kay sakit, na kay pangayoon, na kay coming appointments, na kay coming plans, na ay business transactions nga coming. Lahi na ng istorya ha. Pero anyway, I believe there's no late for God. You can start it today. Praying, worshiping, and hoping, beginning today. It will be your first and last na imong gibuhat ang paginulsol, pagampo, o pagbago sa imong kinabuhi, pag-usab, until your last breath. Mo'y una o primero nimong gibuhat. Ang uban manggod. Kay magampo, di naman niya tiwason pag i-grant na, paghataga na siya. Ang concept na ko, pag magbago ka, do it. Pag magampo ka, do it until your last breath. Do it. Kanang mo exert kag efforts ba nga mao nay pinaka the best nimo, the first, ang pinaka o pinaka last nimong kusog imong gi-invest ng adlaw to repent, to pray, to worship, then ingana na ka forever. Di kay mao pa itong karag-karag og luhod, dosaryo, ampo, dagkot kandila, palit kag kandila bisag asa. Panagkot tanang shrines pag naa kay problema, na kay tuyo, na kami exam, lahi na ng istorya. Believe me. Si Kristo gampo kay partos iyang kinabuhi, ingampuon siya. 1 Peter 2:21, ingon si Pedro, let's imitate Jesus Christ, atong sundon si Kristo. Atong imong panig-ingnan si Kristo. Atong sang himuong sumbanan sa atong kinabuhi. It means, bisag natay himuog wala, natay project og wala, natay sakit og wala, natay problema og wala, ampo. Himuwa na, pinaka-the best. Kanang imog yung ampo ba? Inampuan gini mo, adlaw ba? Kanang imog ginang habit ba? Di kayo na kay special prayer, kay na special event, yung Ginoo, di ko na. Kay Ginoo, di pwedeng special name para Ginoo, karong adlaw, ugma di na. Yung Ginoo, special ko para tanang adlaw, special ko kada segundo, special ko kada minuto. Nya, naray adlaw special ko para dimo, ang uban dili. Yung Ginoo mo question na. Mo nang ako, tambag lang ning ako ninyo. Pag mag-ampo mo kada adlaw, parihara. Tanawa. Ang uban, pag anniversary, pag pista, bungga. That is our tradition. Ato na naandan sa atong kinabuhi. Pag naay anniversary, bungga. Kita mo sa atong ministeryo, anniversary gwa, maura. Mauray background, mauray programming, maura itong ibuhat.
Ngano, everyday para nato anniversary, everyday para namo, para nako espesyal. Lipay kamo inganao mo nako, karong adlaw man tiniran ra mo nako gwali, idi ka Sabado, kana mo espesyal akong teaching para ninyo. Lipay kamo viewers, listeners, tubaga kuno ko ninyo be. Deep inside sung kasing-kasing, are you sure that you will be happy if you can hear that? Karong adlaw man tiniran ra mo nako. Man tiniran ra mo nako, tiki mo malipay. Pero kita man ninyo, everyday special ning akong gihain ninyo na pagkain para sa inyong kaluluwa. Everyday special ang mga mensahe nga akong gi-deliver sa inyo. Why ordinary preaching, teaching that I have delivered everyday? Wala! Pulos na special. Wa ko'y pili-pili sa adlaw, din ako i-deliver ang mensahe sa Ginoo. Wa ko'y special bisag anniversary, din na special para nako because I consider everyday as a special day. You got me? Mo na akong concept. Mo nang everyday gawali ko. Ang unsa kong wali anniversary o daily program sa ko. Maura. Pag magampo ko, maura. Di way special. Huwag na ko even sakit, problema, mo pa akong iludlo, dupa-dupa, unya ugwa, kalma, di ko na. Everyday, dupa-dupa, luhod, ampo. Naghilom sa atong mga balaang bukid, our two prayer mountains, I consider it, our farm and our prayer mountains, Gidulman. I spend times with God. Most of the times, aron ako sang ikasulti. Para nako, I'm doing it regularly. Dili kay kunara ko even. Una, kung ikaw magampo ka, kanang imong inampuan, di kay naka-special. Di na para nako. Para nako, ako ning opinion, di ko danao yun. Mora imong iluhod kay mo konsulta ka sa Ginoo. Everyday. Pangaywa, Lord, everyday guidance. Kay tingali sumabot nga adlaw na kay muon, at least you ask already the guidance of the living God. Compare, Lord, guidance. Mapay mong at pangayo, Lord, guidance. Lahi na. Ako message ninyo ba? Simple lang. Himo ang habit ninyo ang pag-ampo kanang kinsing-kasing, diniyos, tinuod, may event mo wala, may problema mo wala, may pangayoon mo wala, may gusto mo may tabog wala, ang inyong pag-ampo, may event kag wala, parihara. This is what I learned sa liturgy. Pista, ordinaryong adlaw, dili, mas, maurtaw ng misa, di gina tinuod, gina special nga misa. Una-una ras tao special, pero kanang ampua maura ginang ampua. Wag yun. Wa ordinaryo, pulos gina special. Mga uban man, Domingo ko simba kay, Domingo man. Ug adlaw, dili di ko. Kanang utukap, sayop gina. Nga naman ang Ginoo Domingo ra, magbalaan sa imo, magbilagros imo, magmilagros sa kada adlaw. Kada segundos imong kinabuhi, try, kung kaya ninyo to come to the mass everyday, wherever you are. Do it. Kita ninyo, nga tinuod akong gisulti. Pero selective mong adlaw, karong adlaw kay first, third, 13, okay man ko na, waman ako question na, pero una-una ninyo, nga ang Ginoo anha, di magmilagro, kaning pizza, sayop gina, bisag astra mag-abot sa tiluhiya. Kabalo mo, my mission is clear. Basa na ko na sa akong kagulingon. Tudloan tamugon sa sakto. Mao tay rason anong ga-eskwela tag Cebu, sus kamas-kamas, hilak-hilak. Pero ako ginang gituyuan, tamas ginawa. Kay gusto ko, iniguli na ako sa yuta. Diin ko gibutang sa Ginoo. This is what we call geographical assignment. I'm here. I feel my mission is not in Cebu, but I have a ministry in Cebu sa tonight. I feel my ministry is not in somewhere, but here. Kita na ko, ugasa ko madong, birahaw na kong kasing-kasing to stay here. Mao ni akong point, kay gusto ko tudluan ta mo mga kapatid, unsay tama, unsay sakto. Kumuampo mo sa inyong pag-ampo, himuan ang habit, himuan ang special. Way pili sa adlaw, way pili sa event, way pili sa unsay mong plano, way pili sa unsay future nimong himuon sa imong kinabuhi.
Do it as a habit. Himo ang special imong pagampo. You got me? May event, may activity ka, may sakit kag wala, ang imong pagampo himo ang special. Di kay more special og na kay problema, na kay gusto, na kay plano, mo pa imo i-konsulta, special imong prayers kay na kay exam. That's another story. Kung everyday bisag wa kay exam, wa kay plano, wa kay project, constant nimong prayers, special. Ang Ginoo gatatar nimo special gyud kada adlaw niya. Dili kay anak special karon kay mo ni pizza. No. Anak special karon kay mo ni adlaw. Are you sure that God is thinking like that? I want you to think the way God thinks. I want you to understand the way God understands. Special man kaniya kada adlaw. Mo nang wa say pili kadusa kada milagruhan, kadusa kaniya panalanginan, wa say pili pizza adlaw, oras, bisag unsang takna, special gud kaniya. Romans 17, highly favored of the living God. Special kaniya. Mo na gusto na akong inyong naon. Kay special kas Ginoo, everyday himong special imong pakistorya sa Ginoo. Pero makita mo ginato as human as we are, naagi lahi kalainan. Karon kay Lunes ron, ampo ra ka gamay, rosaryo gamay. Karon kay Domingo ron, ampo tudo, ampo hugot kaayo. Ini ka Lunes, normal na pod yung Ginoo sa man anakan ako. Iyang ampo, hugot luag man. Imagine ninyo, hunahunaan ninyo, everyday, wag yun na ako mantiniri. Kaya wag yun na ako mantiniring Ginoo. Believe me. Bisag laay, kapoy, di lalim, magwali ko. Unsay akong giwali sa baskog ko, mao na akong wali, bisag naluya ko. Ang wali nako, wa ko'y problema. Bisag na ko'y problema. Ang wali nako, sa wa ko'y problema. Ini wa magitaong way problema, pero na may panahon nga, gamay ra, minimize, o napay panahon maximize, imong problema. Maura! Ang simba nako everyday, og simbang Domingo, maura! Way kausaban, may toko ugma og way tok ang pagampo nako. Maura. Kay gustos Ginoo makit-an kang consistent ka. Gustos Ginoo makit-an mapadayonon ka, persevering ka. Gustos Ginoo makitang nahimo nimong habit, kabahit imong kinabuhi. Mao ni nga akong concept, usay kita, selective ra ba kayo ta magmahal, kini magmahal ta kay na ni pensyon, natin mapaabot ang alagaan ni wa i-reject, way mo atiman, tinuoda, way mo care, with respect ka, not all. Ngano, nauna ni mo, special ni, kay naman tayo mapaabot, naman gibilis kaban, adi ni special kay wa man, mura, o ingana, imo mentality, mauna. Digin may mut ang Ginoos imuha. Himuha ta ng tao special, may makuha kag wala, himuha. I treat you, all of you, as special for me. Believe me. That's why I need to preach special. Special preaching, special thoughts, special special teachings. Because I treat God as special. Every day. Way adlaw, way oras, way pizza. Wala. Kada adlaw, kada segundo. Part na nako. Kining gibuhat nako. Ngano, particular gug kog excellence. Although I'm not perfect, di ko hanas kayo sa grammar, pero I am trying my very best. Kita man sa dagin niyo. Kay particular kong excellence, kay paras ginugod. Mana kumampo ka, do it continuously, constantly. Do it as special every day, every second, every minute. Di kay selective ka, special ron kay na ako'y plano, na ako'y muon. Mom na atong gibuhat nga nung si Kristo giingnas uban nga mga commentators, ilarabo ng opinion, ako po ning opinion. Kamo og asa mo musunod sa mga opinion, kadungog na mo aning gospel many times. Balik-balik man ning gospel. It's up to you. Kinsay inyong sundon nga opinion. Bastang ako, simple. Si Kristo wa na nagampo kay mo pili. Kabahi na siyang kinabuhi ang puon. Unya, during that day, naa siya gipili. Lahi man ang istorya nga, si Kristo gaampo tibok gabi kay naay piliyon. Ug makabasa kong gaampo sa tibok gabi bisag way gipili. In Matthew 14, gaampo man sa tibok gabi. Nalunod may hapit ng apostoles. Unya na si piliyon, wala. Na si Simon, wala. Part na siyang pag-gampon. Matthew 14, lakaw ba si Kristo kadlawng dako. Kinakakita sa sunahan niya mga apostoles nga matay naman ni hapit. Yang giadto.
tiglom lis Pedro, mo to senaryo nga kahit ng Kristong pagkangampon di kay naipilion mo yan po. Nganong ako gining stress out, people of the living God, simple lang kaayo ang akong point. Nindot kaayo ko ng Ginoo kabahin nimo. Kay kabahin magkas Ginoo pirme. Nindot kaayo nga mas communicate sa Ginoo kay gusto sa Ginoo makig-communicate sa nimo. Gusto sa Ginoo nga tataron kanyang espesyal. Mao nang ako gusto ko nga inyong tatarong Ginoong espesyal. Espesyal na matag adlaw sa Ginoo, inyong matag ampo, bisag may pangayo o magwala, may sakit magwala, espesyal ng inyong pagampo ato ba nga sa Ginoo. Can you understand what I mean? Finally, si Kristo gapili og 12, ako man gitanaw. Kadumdum mo si Kristo gapili Matthew chapter 9, gitawag niya sa Mateo, John 1 gipili niya si Pedro og mga mangingisda. You got me? Now, ano nagpili man sa humana man sa tawag? Mao ni question dia. Miambag ba si Kristo gikas bukit niya gipalin niya mga tao dito? Nay probability imong mga scholars. Ngano sa John chapter 6 si Kristo daghag mga tinun-an. Di ra 12, daghan. Among his followers iyang gipili ang 12. Iyang gipili ang 12. Unsay rason kita according sa Proverbs 12:26 pag mangita kag ikakuyog nga barkada higala ug mahimo be choosy. Kailangan man makigkuyog ka ng mga drug addicts, mapriso kag apil, mga bisyoso, maapil ka kadugayan, maghimo pa nagkrimen. Mo nang be careful, choose the best friends. Mo nang if you want to know who you are, tell me who are your friends. I heard this many times when I was in elementary, high school. Kay unsay imong higala matakdan ka, anyway napoy posibility nga makigala kag mga dautan, di ka matakdan like Jesus Christ. Ha? Nahimo niyang higalang mga tax collectors. Pero listen to me. When Jesus decided nga kinsay iyang giuban until his last breath, pili sa 12. Friends, kung ulitaw ka, pili ag na imong asawa ikauban until last breath, di ra 3 years until death. Siguro agyod. Women, kung daga ka, siguro agyod nga kanang imong piliong bana mao na gina. You got me? Kung negosyante ka, pili ag ng partners nga tarong. Kung magpautang ka, siguro ag ng mangutang nga mubayad. Kana, be choosy in that aspect. Imong higala, imong ikakuyog. Like me, I have close ministry workers. I am spending my hours with them. Di man pwedeng tanan gid mo ari kuyog nako gubot ng publiko. Mo nang narepipila. Pero kampante man ko to be with these people. I visited some of my closest ministry workers, ministry members. Adto ko bisita, di na ako sa uban. Ako mo bisita kalit. Dali ko pamahaw, pangapi, ingana na. Timbaya. Major point, people of the living God, ang Ginoo tinuod di man sa choosy. Partas man ta. Pero in Jesus humanity, in Jesus humanhood, listen to me. He needed to do this. Na nagpili siya among his followers, kinsay iyang pilion to be with him until last breath. Kung iyang giapis Judas, ang Ginoo ra ginasayod ngano, pero akong analysis ana, iyang gipatilaw si Judas bisag kay Boss Kristo magbudi nga butan ang Ginoo. Pamasi magbagos Judas at the end. Ang Judas choosy. Pero tao mas Kristo. Tao man siya. Kita tao man puta, parang Kristo, may kalainan, ang iyang kalainan Diyos siya, kita di. He chose to be with him until his last breath. People, pili agi ng tao, kinsay imong ikuyog matag adlaw, kinsay imong ikaubas imong pagpuyo, kinsay imong ikaubag negosyo, kinsay imong pautangon, kinsay imong partner sa kinabuhi, kinsay imong himuon nga kasaligan, trusted people around you. Believe me, you have that capacity nga imong pilion ng mga tao parang di ka magbasol sa maabot ka mga adlaw. Muna yung Proverbs 12:26, choose your friends. Pili agi ng inyong higala as you go on your journey. Ang ako lang nakita, si Kristo gapili nining mga disipulo kay nakita niyang attitudes nga anda mo unong. Kung masayot maginulsol, choose your friends who will celebrate with you, who can understand you, who will respect your weaknesses. Choose the people around you nga kasabot nimo mo respeto dakog pag-ilan nimo. Ayaw ipugsay mo kog lingon to be with the people nga di ganahan nimo.
You not please everyone, Luke 6:26. Mo na asyugoon pangitag mga tao nga mutabang nimo ups and downs sa imong pagkatao. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, source of all miracles and blessings sa inyong kinabuhi. Ako magampo nga everyday special para ninyo. Kay special ka sa Ginoo. Everyday special sa Ginoo. Kay special ka diha. Ako magampo, makakita mong tinugmay gala nga mosabot nimo magkinaunsa ang dagan ining kinabuhi. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampos malngabirin saan sa man sa anak sa Espiritu Santo, the word has been furnished to it. God loves you.